Okay. Ayan. Kuya, hindi ko naman ayan mga ka-partners, nakita natin. And then, pumasok din si Senator Marcoleta sa loob ng What's happening? Hindi, usahayan. Kaya kasi kung bakit magpapatupad ng lockdown, Tayo sa rin yung mix. Konting atras pa po. Sige na po, please. nandito pa naman po kami. Sumusunod na po, nawawala na po sa rin. Mixed na information ng mga reporter dahil Ayan nga mga ka-partners, no, nakabarikada na nga tayo dito sa second floor, dito sa Senado dahil mahigpit na nga binagbabawal at hindi natin alam na kumbaga nakakalito rin yung nangyayari dito. At nakikita na lang natin yung ibang miyembro ng OSA ay nakasuot ng bulletproof. Tinadong din sila kanina ni Gerald Aplasca kung may dala ba sila mga long firearms at sinasabi nga very dangerous. Ngayon hindi pa lumalabas ng opisina ni SP Cayetano itong sina Senator Bato de la Rosa, Senator Marcoleta, Senator SP Cayetano. kasi na nga kami, wala pa kami makikita po yan. Sorry. Pero sa nakikita natin ngayon, Ayan, nakikita natin yung mga si Jonathan Plasca at ibang mga sergeant at arms na nakasuot ng mga bulletproof mga ka-partners at hindi natin alam kung anong gagawin nilang operasyon. may video kami. Sige, sabi naman. Ayan, nakikita natin mga ka-partners, may mga pumapasok ng mga militar, dala-dala nila yung mga long firearms at hindi natin alam kung anong gagawin nila, kung sino bang individual na aarestuhin ngayong araw at basta sinabi lang ni General Aplasca na very dangerous. Ayan, nakita natin si General Aplasca at yung ilang militar, dala-dala yung mga parami yung mga militar. Pumapasok kayo dito sa loob ng Senado at ayan. Ayan na, yun. Ayan, hindi ang ayan. Hindi natin alam kung sino yung pinapatulak palayo yung mga media, no? At Yes, sir. Sir, sino po ba? I'll give you an update, but can you promise me to pay? Update. Microphone, sir. Quiet, everyone. There's an update. Quiet. Wag na kayo magtulakan. After the update, please wait. okay, Clear the area, okay? okay, sir. For one, I want to inform all of you that Section of Congress and the Sergeant at Arms of Progress has just arrived with the articles of impeachment. Sana walang mangyayaring gulo dito. Kaya we are detaining Mr. Mueller. Okay po. So, yun lang po ang update namin kasi Secretary General ng Congress natin, ating Secretary Domino. But you said you will be arresting someone. Yung ating first mandate to ensure na makarating sa secretary natin yung articles of impeachment, and then babalik pa ako dito to conduct the operation. And you will arrest Senator Bato. Let's be clear on that, sir. You will arrest Senator Bato. Let's be clear on that, sir. I will
Okay. Why do we Wala have... pang order to arrest Senator Bato. Okay. Why do we Galing have... sa, ngayon? they only follow orders from the Senate President. So there's no order from the Senate President to arrest Senator Bato. But why do we have armed soldiers, armed people na pumasok ngayon lang? Opo. Bakit po? Ano na po yung alert Kung tayo may armed status natin, soldiers sir? sa loob ng Senado. Ayun lang. Okay na, tapos na tayo. Ayan mga kapartner, sinabi ni General Plasca, wala naman daw instruction mula kay sa SP Cayetano na aarestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ang sinasabi lang, pero ang sinasabi lang, yung articles of impeachment. Nandito sila para i-ask yan yung impeachment. Hindi na niya tayo. Ayun mga kapartners, dumating daw yung articles of impeachment at gagawin lamang ni General Aplasca is i-guide papunta doon sa secretariat yung mga militar na may mga dalang long firearms at mga tauhan mula sa Kamara para nga yung ng articles of impeachment. Siya rin yun. Hello? Hello, pasok ko phone patch lang, dali ah. Go, go, go. Sanday ko, ano yung video gusto sa mga live. Dali ah. Dali ah, dali ah, dali ah. Alam niya na, patawag na sa kanya. Ang first agenda ay Kaganapan dyan sa loob po ng Senado kasama si Sheena Torno. Sheena? Ayan, and we at Bar, nandito tayo ngayon no, sa second floor sa Senado at mahigpit na nga yung security dito no, kung saan nakabarikada na yung mga members ng media at may nakapasok ng mga militar, dala-dala yung mga malalaking armas at sinabi kanina ni Aplasca, ni General Aplasca, nandito na nga or dumating na nga yung articles of impeachment at ang gagawin lamang nila, kailangan nila itong dalhin doon sa secretariat at i-guide lamang at tinanong natin siya, bakit may mga long firearms, bakit may mga naka-bulletproof? Ang sabi niya kanina bago dumating itong mga militar, may gagawin daw silang very dangerous operation at tinanong natin kung posible bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi naman niya, walang direktiba mula kay SP Cayetano na aarestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Tanging lamang yung mga articles of impeachment na dadalhin mula sa Kamara na dadalhin doon sa secretariat. Hindi natin alam yung mga mangyayari pa no, kasi sinabi niya kanina na may aarestuhin individual na nandito sa loob ng Senate premises. Yan yung kailangan natin klaruhin at bigla na lamang umalis itong si General Aplasca para sundan at i-guide yung mga militar papunta doon sa secretariat. Admar and MJ. Full lockdown ngayon ng Senado, Sheena. Does that mean pati media kayo paalisin dyan sa loob? MJ, sinabi ni Aplasca kanina, 5 minutes from now or 5 minutes na nga is total lockdown na talaga dito sa Senado. Yung mga nandito sa loob ng Senado, especially as Senate media, ay hindi na pwedeng makalabas ng Senate premises. And even doon sa mga nasa labas, ay hindi na pwedeng makapasok dito sa loob ng Senado. Medyo nagkagulo na nga dito sa loob ng Senado. No, ayan, nakikita natin si Senator Bato de la Rosa umakyat na papunta sa kanyang opisina kasama si Senator Robin Padilla. Aray, ma'am. Ayan, nakikita natin. Pababa. Kuya, wait lang. Kuya, paano naman? Wait lang. Pababa si Senator Bato de la Rosa. Narinig po natin ang komosyon no, sa loob ng Senado. Mismong reporter natin Pababa. na si Sheena Torno. Ayan, MJ at Mar, narinig. Ayan. Sinahabol na natin yung militar dahil nakita natin itong si Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla na pababa, which means posible sana anywhere he isn't alam. At medyo nagkakagulo na nga rito mga kapartners. Kuya, wag mahulog ako. Wait. Opo, so kumbaga pababa, no? Ang narinig natin kay partner Ayan. Sheena. Papunta Yes, sa Sheena. parking area, papunta dito sa parking area. Itong si Senator Bato. Kuya. Ayan, hinahabol natin. Kuya, wag kang manulak. Ayan, hinabol natin. Ayan, pasakay nga ng sasakyan.
itong si Senator Bato at Senator Robin. Hindi natin alam kung saan sila pupunta. Ayan, nandito sila sa bahagi. Sa area. Elevator. Saan? Ayan, mga kapartners, narinig pa ba ako? Go ahead, Yeah, Sheena, naka-live ka pa. Ayan. Bakit? Ayan, pababalabas. Ayan. Bigla na lang. Mga kapartners po, nagkakagulong. Sheena, nasa, ano na ba kayo? Ground floor ng Senate building? Ayan, nasa ground floor tayo ng Senado, no? Medyo hindi na nga maganda yung sitwasyon dito, takbuhan na, kaya hindi din alam kung anong mangyayari. Nakita na lang natin si Senator Bato at si Senator Robin Padilla na pababa ng elevator. Sheena, tanaw pa ba ninyo si Senator De La Rosa? Ano, MJ? Tanaw pa ba ninyo? Nasa eyesight pa ba ninyo si Senador De La Rosa? Ay, papakiulit, MJ. Tanaw pa ba ninyo ang senador? Nakikita pa ba ninyo ang senador ngayon? Ayan, hindi natin tanaw yung senador dito dahil kanina nga hindi natin nakita. Ngayon, nandito tayo sa ground floor at isasara na ng mga usaa yung buong building. Mahigpit na nga. Yung sitwasyon dito. So, nakikita po ninyo mga kababayan sa inyong mga screen ay mismong live feed kung nasan Ayan. ngayon ang ating reporter na si Sheena Torno para po magbigay sa atin ng live update sa loob ng Senate building. Sinabi ng ating reporter na magkakaroon na ng lockdown in 5 minutes. At nakita nila kanina ang senador kasama si Senador Robin Padilla pababa ng galing sa second floor, pababa po ng ground floor ng Senate. Ito yung nakikita natin na main entrance, Admar, sa ating mga pagko-cover dyan sa Senate. At nagkakagulo, nagkakaipitan ang mga taga-media sa pagkuha ng magandang angulo at pagkuha ng update kaugnay dito sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Nakita natin, isinarado na, no? Ang pintuan ng main entrance ng Senado. Mukhang total effect na, partners, yung total lockdown dyan po sa loob ng Senate building. Sinabi ni Sheena Torno kanina na ang mga media na nasa loob ay hindi na pwedeng lumabas, as well as yung mga nasa labas ay hindi na po pwedeng pumasok sa loob mismo ng gusali ng Senado. Admar. Opo, at nakikita natin yung roll-up door, no? Nakababa na, pero meron pang side dito, no? Na nakabukas, no? Yung isang side, for sure, ito yung papasok na area, ang nakasarado na. Di pa natin alam kasi nagkakaroon ng komisyon dyan ngayon sa ibaba, no? Yung entrance mismo, no? Pagpasok mo dyan sa Senado, ang isang roll-up door, ang nakababa na, which is yan yung pagpapasok ka sa mismong gusali ng Senate. Yung isa naman, bukas pa, yun yung pa-exit. So kung lockdown, i-clarify natin, pag lockdown na ba, hindi na talaga pwedeng makalabas yung nasa loob or mananatili na sa loob. Ganito rin yung naging sitwasyon last Lunes, pero ang reason naman kung bakit nagkaroon ng lockdown nung Lunes ay para ma-determine kung sino yung mga agent na humabol dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa dyan po sa Senate compound. Yun yung reason kung bakit nagkaroon po ng lockdown, partner MJ. Malaman natin ang latest mamaya mga kapartner. Samantala, atin munang alamin ang sa pantaha po ng mga retired generals, ang United People's Initiative, UPI. Kasama natin si Brigadier General Virgilio Garcia, na isa rin pong abogado, National President ng UPI. General, Attorney, maayong gabi sir. Si Admar, si MJ, si Paring RJ, at si Master Judea. Maayong gabi sa ating mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na nararating ng ating programa. Opo, sinabi po ni retired Brigadier General Orlando De Leon, kaugnay po sa posibilidad ng pag-aresto kay Senator Bato, na kung hindi raw po papalagang AFP, magiging failed state na raw po tayo. Si Senator Bato po ay produkto ng Philippine Military Academy, naging Chief PNP po, at bunga po ng mga training ng pamahalaan. Anong masasabi mo doon, Attorney General?
Ang dapat na panawagan ngayon is yung ating sandatahang lakas ang dapat na tawagin. Tama naman na tawagin niya yung mga kapwa nila Ayers para proteksyonan yung kanilang brother. Pero ang tama rin gawin is tawagin natin ang sandatahang lakas ng Pilipinas to protect the Senate, because the Senate as an institution is besieged by the National Bureau of Investigation, who is already lagpas na to sa ginagawa nila, because right now I'm sure they have gotten a copy of the resolution ng Supreme Court. Hindi nag-issue pa ng TRO ang Supreme Court, pero inaksyonan na yung petition na final ni Senator Bato. Yan out of respect and deference to the highest court of the land. Yung action na yon should tell them that they should hold action. Kumbaga parang may TRO na rin dahil pinagpapaliwanag ang pamahalaan, ang mga respondents ukol doon sa mga allegations na final ni Senator Bato. And after that, Senator Bato is given 3 days to respond doon sa allegations, tapos didesisyonan ng Korte Suprema yung petition ni Senator Bato. Ang epekto noon is gano'n na rin. Dapat tigil lahat. Walang gagalaw, walang gagawa ng kahit ano that is going to render the issue moot and academic. Ganun ang epekto ng resolution ng ating Korte Suprema. Dapat igalang nila yon. Ngayon, para manatili ang kapayapaan, kinakailangan ang tawagin ng Senado ay humingi ng tulong sa sandatahang lakas ng Pilipinas para mapanatili ang kapayapaan doon sa lugar na yon. Dahil hindi uubra na puwersahin, kunin by force yung isang sitting senator within the premises of the Senate, pamandin, hindi pwede yung ganon because ang inaaresto nila is not a fugitive from justice. He has not even been charged with a single case dito sa ating bansa. May isang kaso walang na-file sa kanya ukol doon sa allegations na sinasabi nila against him doon sa ICC. Dapat dito muna. Salita rin si Justice Leonen maganda yung sinabi ni Justice Leonen, dapat pakinggan natin yon. At ang maliwanag doon, sinasabi din ni Justice, hindi niya sinabing diretso, pero ang maliwanag na implication ng sinabi niya na may jurisdiction sa atin, kung ang korte natin ay hindi gumagana. Opo. Pero buhay na buhay ang ating judikatura, at saka hindi maaaring maging criminal court of first instance ang ICC na ora mismo doon mo dadalhin sa ibang bansa kung sino man yung gusto mong Impeachment, kasama rin si Secretary Cheloy. Dito na raw kasi si Sec. Gen. Cheloy ng House of Representatives, kasama na rin yung taga-USAA para nga ihatid yung articles of impeachment. Ito muna ang katanungan ko. Ito pong nangyayari ngayon ng constitutional crisis, ano po dapat ang role ng AFP? General? Balikan natin mamaya si AFP retired General Virgilio Garcia. Kasi partner, tatanong ko sana ang role ng AFP dahil Senado, NBI ang nagkikiskisan. Sila po yung mga taga-gobyerno. Ano dapat ang role ng AFP? Batay po sa ating saligang batas. Pero bago yan, balikan muna natin ang update mula kay Sheena Torno. Sheena, ano na nagaganap dyan? Ayan nga, MJ at Marno, nandito na tayo sa second floor matapos ngayong takbuhan, isipan
na nangyari kanina no matapos nga dumating yung mga militar, bitbit yung kanilang mga long firearms. Ang sasabang paliwanag sa atin ng USAA, nandito na raw kasi yung articles of impeachment nasa baba na raw, which is nandito na rin si Sec. John Chaloy ng House of Representatives, kasama na rin niya yung Sec. dito sa Senado para nga doon sa pag-transmit ng articles of impeachment. Kanina, nakita natin si Senator Bato de la Rosa, si Senator Robin Padilla na sumakay ng elevator. Bumaba sila sa ground floor at kaya tinakbo ng mga media, nagkaipitan, halos mahulog na sa hagdanan. Pero ang nangyari pala mga kapartners, kumbaga bumaba lang sila at umakyat sila para mawala yung ng media sa kanila, yung atensyon ng media kaya nagtatakbuhan dito papunta sa ground floor. Ngayon, nasa opisina na, nasa 5th floor na itong si Senator Bato de la Rosa, kasama si Senator Robin Padilla at ibang mga senador. No? Pero yung question lang ng mga media dito sa USAA is bakit kailangan ng maraming militar, bitbit pa yung mga kanilang mga long firearms. Kaya question natin si General Atlasto kung magkakaroon ba talaga ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kasi nakakabahala at very alarming yung nakikita nating dami or bilang ng mga militar dito no. Ayan na nga, binabarikadahan palalo yung mga media, paisip na ngayon ang sitwasyon dito. Kaya tinanong natin sa kanila kung magkakaroon ba ng aresto. Ang paliwanag niya, wala na mga direktiba mula kay SP Cayetano. It's just that kailangan lang talaga ng heightened alert, kailangan total lockdown para ma-transmit ng maayos yung article of impeachment. Kaya ito yung nangyayari or sitwasyon sa loob ng Senado mga kapartner. Opo, yung kanina na yung mga roll-up doors, partner Sheena, yung dalawang side ba na yun, entrance and exit, tuloy na ba yung sinara? Oo, Admar, nakita natin sinara na nga ng yung main lobby dito sa ground floor. Ibig sabihin total lockdown na talaga, Admar, wala nang pwedeng pumasok at wala na rin pwedeng lumabas. At may mga impormasyon nga tayo na yung posibleng nandito daw yung chopper. Pero ito, kinaklarify pa natin, Admar, kung ito ba yung totoo o hindi, Admar? Ang pagsasabi naman kanina ni General Aplaska na kanila nang sinarhan kasi hindi nga pwedeng magamit yung yung chopper or helipad pala, kanilang yung entrance papunta doon ay sinara. Yun lang naman daw yung purpose. Wala naman daw. And as per ugnayan nila with NBI and DILG, wala naman daw na magkakaroon ng pagsisilbi ng mismong arrest warrant. Matanong ko lang, yung ibang mga senador ay nandyan pa rin ba sa loob, sa gitna ng lockdown? Oo, nakita natin, Admar, na nandito nga sa loob ng Senado pa rin si Senator Marcoleta, si Senator Annie Marcos, magkapatid na Villar, Senator Tia Cayetano, and even si SP, at nakita rin natin si Senator Robin Padilla, Senator Bato, at saka si Senator Bongo, nakita rin natin, at si Senator Erwin Tulfo. Yung iba mga kapartners hindi natin nakita, gaya na naman itong isa ng bagong Senate minority, hindi natin sila nakita. Itong si Senator Soto, Senator Ping Lacson, Senator Rito Hontiveros, at Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, hindi natin sila nakita kayo ng mga kapartners. At paidagdag ko lang, nandito rin sa Senate premises itong si Senator Loren Legado. Natanong natin siya kanina kasi sinabaybayan natin siya dahil pumasok siya sa isang kwarto at sinabi niya na kakausapin lamang niya si Atty. Torion at hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila, kung ano ba yung mangyayari mga kapartners sa gabing ito, kung yun nga sa issue ng arrest warrant. Ngayon, sinabi din niyang ng USA ay wala namang mangyayaring pagsisilbi nga ng arrest or warrant of arrest kay Senator Bato. Partner MJ? Yes, meron tayo akong update, Sheena, mula sa ating mga kaibigan dyan sa loob ng Senado. Ito ay staff, Senate staff. Yung palang mga Marines dyan ay Senate contingency, mga Marines as additional Senate security. Senate yata nag-request ng mga Marines para magdagdag na magbantay dyan sa loob ng Senado, Sheena. Kasi dumating na nga yung articles of impeachment, and lang yung gustong maging maging safe yung pag-transmit ng articles of impeachment, kaya nagdagdag sila ng mga additional manpower mula sa mga Marines additional para nga bantayan itong pag-transmit from House to Senate. MJ?
Maraming salamat si Sheena Torno live mula dyan sa loob po ng Senado kung saan nagkakaroon na nga po ng lockdown. Pero para sa kalaman ng ating mga kababayan, ito yung mga ilan sa mga naging ganap, partner MJ, no? Sa kanyang Facebook live stream kanina, nanawagan nga itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang mga supporter na magsagawa ng prayer vigil